our life as Christians doesn't stop where we are at right now. We could live a life where, alam niyo yun, a life of simple life. Ibig ko sabihin, ito yung simple life, no? Ang simple na buhay is yung mabuhay ka, at kapag dating ng pagkatapos mo mag-aral, nakapagtrabaho ka, nakapag-asawa ka, magkaroon ka ng anak, and you live happily ever after. Simple life, di ba? But you see, God did not just call us for that simple life. God called us for a purpose. And for a purpose na kung saan ito ay huhubugin niya tayo sa kanyang halintulad para pagdating ng araw, we will make a mark in the kingdom of God. God said na do not build your treasure here on earth, but build your treasures in heaven. If you build your family, or sabihin na natin, nabuhay tayo ng simpleng buhay, na yung katulad na in-example ko kanina, how can you build up your treasure in heaven by that? Don't get me wrong, hindi ko sinasabing maling mag-asawa, na maling magkaroon ng pamilya. That is a part. But there is something more extraordinary that God wants us to accomplish. Hindi lang tayo nagtatapos doon sa part na yon. Pastor, pwede pa ba ako? Matanda na ako. Hanggat humihinga pa tayo, mayroon pang oras. Madami pang oras. Kasi God could make miracles katulad ng ginawa niya kay Abraham saka kay Sarah. Diba? Madaming mga bagay. Pero let us establish this first. That we need to understand that all of us are called. Tayo lahat ay tinawag ng Panginoon. Hindi lang si Pastor Mark, hindi lang si Brother Aaron, hindi lang yung mga tumutugtog. Pero ang bawat isa sa atin, pati yung mga nakikinig sa atin sa video, every one of us are called. Pastor, kahit na hindi Kristiyano, yes, they are all called. That's why we are here to reach out to them and to tell them the truth. That they are also called for the purpose of God. Ang tao, ang tao kasi we are all made to worship. We are all made to adore someone. Ibig ko sabihin dito, tayo ay ginawa para sumamba. Sumamba kanino? Sa Diyos. Sa Diyos na totoo, kay Jesucristo. Ngayon, pwedeng sabihin ng mga ateista na, hindi ako naniniwala sa mga Diyos na yan. Wala akong paniniwalaan. Pero, kalaunan, ang magiging patutunguhan ng isang ateista ay pagsasamba sa kanyang sarili. Kasi self-made sila. Ito yung mga nagsasabi na hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na kanino, hindi ko kailangan ng Diyos, etc. Kaya ko mabuhay ng ganito, ganyan. Sinabi yan ni Steve Jobs. Kilala niyo po si Steve Jobs? Siya yung isa sa mga pioneer ng Apple, na kung saan yung inyong mga iPhone, siya yung nagsimula niyan. Siya yung nagkaroon ng breakthrough sa cellphone market. Ayaw niya nga magbigay sa charity. Ba't ko ibibigay sa charity? Pinaghirapan ko to. Pero alam niyo, nung panahon na mamamatay siya, sinabi niya, everything na ginawa ko is parang walang kwenta. Pero nakapag-make siya ng mark into the world, but not in the kingdom of God. Kasi nung mamamatay niya, sasabi niya, wala palang kwenta ang lahat. Ngayon ko lang na-realize na may Diyos pala. In the time of His death. It's too late. Ito yung nakasulat sa kanyang last note in His deathbed. Pero let us not be like Him, because we are still breathing. Humihinga pa tayo, but meron pa tayong magagawa. Ngayon, ito yan, people of God. All of us here are called. Lahat dito ay tinawag. Ang bawat isa sa atin tinawag bilang isang evangelist, apostle, pastor, teacher, or prophet. So, ito ang mga major calling. Meron din tinawag for the work of the healing. Meron din tinawag sa interpretation of tongues, which is much deeper yon. Meron din tinawag sa political calling.
Meron din tinawag sa business call. This is to also to build the kingdom of God. Merong mga kanya-kanyang sangay na gustong establish ang Panginoon para itaguyod ang kanyang kaharian. Ngayon, let's make this, ang tawag dito, establish na natin yon. Lahat tayo tinawag. At kapag hindi mo pa alam ang iyong panawagan, ulit-ulitin ko po, makipray po kayo sa amin tuwing Sabado and we will pray for you so you will know where you are called at. Pastor, mas okay na kung hindi ko alam ang panawagan ko para at least wala akong pananagutan sa sabihin ng iba. Pero ito yan. Para kasing ganito. Let me give you an example. Parang yun, binigyan ka ng talent, skill, power ng Panginoon at sinasabi niya sa atin, gamitin mo yan at palaguin mo. Alam niyo po yung parable of the talents? Yung isa binigyan ng 5, yung isa 3, yung isa lang. Pero ang binigyan niya yung pinagkakatiwalaan niya ng 5. Kasi alam niya na kaya niyang doblehin ito. Hindi lamang po ito sa pera, kundi sa talento at sa skill at kung ano pa man yung meron tayo. Kasi tandaan ho natin, yung talento, skill o yung mga meron ka pa man sa loob-looban ng katawan mo, yan ay para sa iyo lang, hindi yan lumitaw ng nakaraan at hindi yan lilitaw kapag namatay ka. Yang talent na meron ka. Each one of us is unique in the sight of God. We are created unique in the sight of God. And we are to build this purpose of the Lord, to build His kingdom with this unique talent that we have. Pastor, hindi ko alam yung unique talent ko. Kaya nga ito, papasok tayo doon sa panawagan. Kasi kapag ginawa mo yung panawagan mo sa Panginoon, doon mo madidiscover ang mga bagay na ito. Madidiscover mo yung kalakasan mo, madidiscover mo yung dahilan kung bakit ka nabubuhay sa mundo, madidiscover mo kung paano yumaman sa pamamagitan ng paggawa ng panawagan ng Diyos. Pero, hindi lang puro kasaganahan at kasayahan dito sa panawagan. Meron din tayong tinatawag na kapighatian sa loob ng panawagan. Pastor, wag na. Kasi kung gagawin din natin yung ngayon, may kapighatian din, wag na lang, okay na lang. Pero alam niyo po, God will actually ask us one day, ano yung ginawa mo doon sa talent na binigay ko sa iyo? Sasabihin mo ba sa Panginoon, binaon ko sa lupa? Sasabihin sa iyo ng Diyos, dapat binangko mo na lang. At least i-interest pa. Anong ginawa ng Diyos doon sa talent na yon? Kinuha niya, binigay niya doon sa may hawak ng 5. Hindi niya binigay doon sa may hawak ng 3, kundi doon sa may 5. Kasi the more you have, the more you will receive because God trusts you. And the little you have, if you do not build it up, you will lose it. Nakuha ho natin yon? Mawawala sa atin. Kaya ito po yung kailangan natin maintindihan ngayon. Ang bawat isa sa atin ngayon ay tinawag. Ngayon, clear na yon. Lahat tayo tinawag. Ngayon, assuming gusto mo nang gawin yung panawagan mo, gusto mo nang i-pursue yan, that's a great thing. Na kailangan na natin establish yun at gawin na natin yung panawagan. Pero alam nyo ho ba, sa kalakip ng panawagan ay may katumbas na matinding kapighatian. Matinding trials. Okay? Basahin natin sa Romans chapter 5. Therefore, verse 1, ano ho? Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have obtained our introduction of faith into this grace in which we stand, and we exult in the hope of His glory. Not only this, but we will exult in our tribulation, knowing that in tribulation brings perseverance, and perseverance proven character, and proven character hope. And hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Look at this. We exult in our tribulation. When we talk about tribulation, ano ba yung tribulation, Pastor? Ito yung pagsubok sa buhay. Trials, tribulations.
Sino ang may problema sa inyo? Magtaas ng kamay. Lahat tayo may problema. Ba't kaya? Dami natin problema. Pastor, hindi naman nawawalang problema. Exactly. Pero alam nyo po, yung problema na yan, kapag tinatahak nyo yan, yung wala kayong hope, walang dahilan, para saan pa problema kayo? Alam nyo po, gamitin natin itong problema para lumago tayo bilang isang Kristiyano. Alam nyo po, ang problema na yan, ang huhubog sa atin sa halintulad ni Kristo. Amen. Kailangan natin yakapin na yun ngayon. Pastor, ayoko na ng problema. Pansinin niyo, sa mundong ito, sino yung mga walang problema? Yung mga nasa daan, yung mga taong grasa. Walang problema yung mga yan. Gusto niyo bang maging ganon? Pwede naman. Hindi po ako nang-iinsulto o kung ano man, pero itong mga taong to, hindi po nila na-overcome yung problema sa buhay, kaya napunta sila sa ganung sitwasyon. Meron kaming nakita nung minsan, ano ba yung nakita ko? Hawak siya yung mga sako-sakong jolen. Alam mo mga jolen? Yung mga bilog-bilog. Sabi niya, kayamanan niya daw yun. Wow, sana daming kayamanan. Oh, baka nga nakawin to sa akin, kaya tinatabi ko dito. Hindi natin alam kung ano yung backstory niya. But you see, when you come into trials and tribulation, and you have no hope, at wala kang Diyos na tinitingnan para ikaw ay magkaroon ng pag-asa, mapupunta ka sa ganun sitwasyon. At ayaw natin yon. Gusto niyo bang maging ganun? No. That's why all of us have problems. At yung problems na yan, ang huhubog sa'yo. Pero tahakin mo yung problema na yan na may katumbas na nakadikit sa inyong panawagan. Ngayon, ito yan. Sa bawat panawagan, merong kapighatian. And God actually asks us to exalt in our tribulation. Kasi in tribulation, this brings perseverance. And perseverance, proven character. Proven character, hope. And without hope, we will not be able to go through this life. So sabihin na natin, tinawag ka bilang isang businessman. Sino bang gustong yumaman dyan? Magsabi ng, ayan, madaming gustong yumaman ha. Pero, alam niyo ba, ang pagiging mayaman, hindi lang basta-basta ganon. Kasi ang akala lang natin, one day millionaire lang malalaglag yan galing sa langit. Boom! Mayaman ka kagad. No, it doesn't work that way. Kung gusto mo talagang yumaman, dapat matuto kang humawak ng tao. Ibig sabihin, humawak ng tao, maging boss. Boss in the sense na aalagaan mo yung mga empleyado mo, tuturuan mo sila, mag-i-invest ka. At paminsan, may mga magiging traidor na empleyado, masasaktan ka. Alam niyo yun, pinagkatiwalaan mo, pero tinakbo yung pera. Alam niyo yung mga ganong bagay? Lahat ng mga mayayaman dumanas sa mga ganitong sitwasyon. At kapag hindi ka matatag sa inyong loob, baka kung ano pang magawa mo. Di ba? May mga bagay na ganon. Katulad ng iba, mga tinawag sa politika. Hindi lahat ng tao tinawag sa politika, pero meron lang talagang specific handpick ang Panginoon. Ngayon, kapag tinawag ka sa politika, dapat handa kang humarap ng mga kaso-kaso. Yung kapag may nagre-reklamo na ganyan, yan dapat ini-enjoy mo yan. Pero kapag hindi mo na-enjoy yan, hindi ka tinawag doon. Sa mga guro, kapag ikaw ay nagtuturo ng bata, alam mong tinawag ka bilang isang guro, haharapin mo yung mga estudyante araw-araw with full of gladness, happiness. Kasi natutuwa kang tumatalino sila kasi habang tinuturuan mo sila. Pero kapag ikaw ay naiinis tuwing nakikita mo yung maliliit na bata, baka hindi ka doon tinawag. Diba? Pero bilang isang guro, makikita mo, paminsan mag-aaway yung mga estudyante, ayusin mo. Di ba sakit sa ulo yon? Sino yung may mga anak dyan? Di ba isang anak lang, ang laking problema na? Ano pa kaya humawak ka ng benteng mga bata?
Interviewin niyo yung mga teacher natin. Araw-araw nilang hinaharap yung mga baby ninyo. And you know what? They are glad and they're happy doing this because they are called to do. But they already embrace. Niyakap na nila yung problema. Problema sa mga malilit na bata. Lalo na yung mga toddlers, hindi mo alam kung kailan pupupu yan. Ba, nagkumakain sila ng merienda bilang maaamoy mo. Siyempre matututo kang maghugas ng kanilang mga Alam niyo yan, that kind of patience is placed upon the teachers. And a teacher needs to embrace that. Pag niyakap mo na kasi yung problema, alam mo yun, alam mong dadaanan mo na to, pero hindi mo yayakapin yan kasi talo ka na. Niyayakap mo yan kasi alam mo, tutulungan ka ng Panginoon para ma-overcome yun. Amen? So yan, isipin niyo mabuti, saan kayo tinawag? At sa panawagan ninyo, nagagampanan niyo ba ng mabuti? In the sense of life, we go into all of this so that God could mold us into His likeness. You are actually called to the job o yung trabaho mo kung meron ka man ngayon, tinawag ka dyan ng Panginoon for His purpose. Ngayon, kailangan lang natin tuloy-tuloyin at yakapin yung mga kapighatian dito sa buhay nito kasi ito ang huhubog sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 4, verse 4. Sabi niya dito, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your gentle spirit be known unto all men. The Lord is near. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Look at this. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Ang taong masayahin sa tuwing dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, hindi sila yung puro reklamo, Ang sinasabi ng Panginoon, sa lahat ng kapighatian mo, sa lahat ng problema mo, dapat magsaya ka. Pasalamatan mo ang Panginoon kasi pinagkatiwalaan ka niya sa sitwasyon mo. Pastor, hindi mo naiintindihan yung sitwasyon ko. Meron din ako. Ayoko makipagpalit sa inyo. Kaya sa inyo na yan. Okay? Ikwento nyo yan kay Lord. Huwag niyong ikukwento yan sa kapitbahay nyo. Ichichismis lang kayo. Maganda kapag meron kang kapighatian, naiiyak ka na talaga. Ito yung mga panahon na kailangan kang lumuhod sa Panginoon at doon ka iiyak sa Kanya. Nasubukan nyo na ho ba yun? Yun talagang, ang laki ng problema nyo, nagkulong ka sa kwarto, umiyak ka lang doon sa Panginoon. Lord, anong gagawin ko? Iiyak mo lang. Because those moments are precious in the sight of God. Just so you know, like I always say, lagi pong sinasalok ng Panginoon ang tulo ng luha mo. Kapag pinapanalangin mo yung anak mong pasaway, kapag pinapanalangin mo yung sitwasyon nyo sa buhay, Panginoon, paano ko ba itataguyod ng maayos ang aking pamilya, ang aking ministry? Paano ba ako makakatulong, Panginoon, sa mga mahihirap? Ngayon, binigyan mo ako ng pusong ganito, Lord God, pero wala talaga akong pera, Lord, na gusto kong tumulong. Sino po yung ganun? Napag-usapan namin ni Tatay Alvin yung last time. Yung napapagkwentuhan namin, sinasabi niya sa akin, Pastor, gusto ko talagang tumulong, pero wala talaga akong pantulong. You know, it all starts with the heart. Alam niyo po si Mama Dang, ganun lang siya, puso lang. Puro puso lang. Sige, puro puso lang. It all starts with that, but eventually God made a way. And when God made a way, ngayon sa tuwing nakikita nila si Mama Dang, ang akala nila pera. Sa lahat ng oras yan, ibig sabihin, alam niyo yun, yung hingi ng tulong dito, yung may sitwasyon sa ganyan, ay nako, nakakapagod talaga kapag ganyan. Pero yun talaga kasi yung binigay ng Panginoon. Ngayon, kailangan natin tanggapin na mag-flow tayo doon sa kagustuhan ng Panginoon in terms of this way. Ibig sabihin, we need to always rejoice, be glad.
upon the things that we are going through. O ngayon, gusto kong isipin niyo yung problema niyo. Ngayon, sabihin mo sa sarili mo, rejoice. Ang hirap sabihin. Sige, sabihin natin. Isipin mo yung problema mo ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, pikit mo yung mata mo, sabihin mo sa sarili mo, rejoice. Rejoice in the Lord always. Pastor, how can we rejoice? Ito sabi ng Panginoon, let your gentle spirit be known unto all men, for the Lord is near. Be anxious, huwag kang mabalisa sa lahat ng mga bagay. Sa mga walang kwentang bagay. But in everything, sa lahat ng bagay, sabi ng Panginoon, ikaw ay lumapit sa Kanya sa panalangin na may buong pasasalamat. Pansinin natin yung buhay ni Job. Si Job nawalan ng anak, nawalan ng business, tapos naging ano pa yung asawa niya. Hindi lang yun, nagkasakit pa siya. Pero kalaunan sabi niya, blessed be the name of the Lord. He gives and takes away. We learn how to give thanks in spite of. Alam niyo po kasi, kapag ikaw ay natutong magpasalamat sa Panginoon, sa lahat ng bagay, pati sa mga pangit na bagay na nangyari sa buhay mo, alam niyo po, mayayanig ang kaharian ng demonyo. Hindi na ito natitinag. Sabi, ano kayong gaga? Alam niyo po kasi kapag hindi ka natitinag, iiwanan ka na ng demonyo. Iiwanan ka niya. Katulad ni Jesus. Diba dun sa temptation niya, sa pagkatapos niya mag-fasting, sabi ng demonyo, di ba Diyos ka? Kita mo yung batong yon, gawin mong tinapay para makakain ka na. Anong sagot ng Panginoon? Man shall not eat by bread alone, but by every word of God. If we know how to retaliate with the promised word that God has given us, iiwanan tayo ng dyablo. Gusto niyo po bang iwanan kayo ng dyablo? Ba, ayaw niyo yata. Gusto niyo bang iwanan kayo? Magbasa kayo ng Biblia, ilagay niyo yan sa puso ninyo. Sa tuwing dadanas kayo ng pagsubok, lagi niyong lakipan ng sagot na nakasulat sa Biblia. Kapag ikaw ay nilalagnat at may sakit ka na trangkaso, hindi ka makagalaw, sabihin mo sa sarili mo, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ako'y magaling na. Pero sinasabi ng katawan mo, nanghihina ka, kailangan mong humiga. By faith, you stand up. Lalo na kapag tatay ka at may pinapakain ka ng anak, hindi ka na pwede magkasakit. Hindi ho ba, mga magulang? Kailangan mong tumayo at magtrabaho kasi ito ay para sa inyong anak. Pero hindi mo magagawa ang lahat ng mga bagay nito kung wala ang tulong ng Panginoon. Kaya sabi ng ng Panginoon sa Philippians, be anxious about nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. If you made your requests known unto the Lord at lagi mong pinapanalangin ito sa Panginoon, kahit na paulit-ulit ka na hanggang di niya pa sinasagot, ang sabi ng Biblia sa verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will be upon you. Gusto mo ng kapayapaan? Gusto mo ng kapayapaan sa puso? Alam niyo po, kailangan yung manalangin sa Diyos. Kasi kapag ikaw ay humintong manalangin, itong kapayapaan na sinasabi sa Biblia, hindi mapapasayo. Kakabasa lang natin. Huwag ka mag-alala sa mga madaming bagay, sabi ng Panginoon, pero lahat ng bagay na gusto mong hingiin sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya na may pagpapasalamat at ipanalangin ang mga bagay na ito. Ngayon, habang pinapanalangin mo ito, alam niyo po, nasabi ng Panginoon, yung kapayapaan ay mapupunta sa iyo. Kaya alam na alam mo yung mga taong mapanalanginin. Madalas manalangin. Meron silang kapayapaan. Nakikita yun sa mukha. Makikita mo yung... Nakikita na ba kayo ng gano'n? Yung alam mong hindi nananalangin to puro reklamo sa buhay. Amen. Reklamo sa ganyan. Reklamo sa ganito.
Wala namang ginagawa yung bata, nirereklamo mo yung bata. Alam niyo, may mga ganun eh. Kasi alam mo kulang sa panalangin. Pastor, hindi ba condemnation yon? Hindi condemnation yun kasi lilitaw talaga eh. Ngayon, lalo na kapag wala silang pananampalataya, dinadaan nila lagi sa sa inom, sa panandaliang kasayahan. Pero kapag sila ay natapos na doon sa panandaliang kasayahan, babalik na naman sila sa katotohanan. Iikot ulit. Pero sa tuwing ikaw ay lalapit sa Panginoon at hihingi ka ng tulong sa Kanya, you will have this kind of peace that will bring forth peace in your heart that will change you. Ayun yan. Amen? So just keep that in mind. Now, in James chapter 1, verse 2, sabi niya dito, "Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that by the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking nothing." Basically, if you do not endure, you will lack a lot of things. Kapag hindi ka nag-persevere, hindi ka naging matatag, sabihin na natin na hindi ka naging yung parang hindi mo siya hinaharap ng buong kalakasan, na midway tumigil ka. Ibig sabihin napagod ka. Kasi ang endurance, halimbawa kapag yung sino bang nagja-jogging diyan? Sa Clark yun sa quadrangle. Kaya nyo bang ikutin yun ng tuloy-tuloy na tumatakbo lang? Ako kalahati pa lang pagod na. Ibig sabihin mahina yung endurance. Kapag ang endurance mo malakas sa buhay na ito, ibig sabihin endurance sa problema, endurance sa mga katulad na hinaharap natin sa buhay. Kapag matindi yung endurance mo, hindi ka mabilis matitinag. Amen? Hindi ka mabilis mawawalan ng pag-asa. Nung mahina-hina pa yung endurance namin, nung nawala yung building ng school, iyak kami ng iyak. Araw-araw yun. Kala nyo? Araw-araw namin iniiyak yun. Lord, wala namin building, Lord. Anong gagawin namin? Naalala nyo nung ginawa namin yung school year dito sa Parsonage kung saan kami nakatira. Ginawa naming room yan. Talagang wala kami nagawa eh. Talagang binakuran na eh. Sa kanila na eh. Wala tayong magagawa. That was the most difficult part. Pero during those time, yung endurance namin nabibuild. Habang nabibuild na yung endurance namin, nung nakita ng Panginoon na parang patang-pata na kami sa, okay lang yan, may bakod, okay lang, may barbed wire, okay lang yan. Binalik ni Lord. Hindi niya pa binalik na talagang sa papel na binalik, no? Pero sabi kasi ng Panginoon, gamitin na namin kasi sa amin na yan. We claim, ginamit namin, pinapinturahan na nga eh. Ayun, ginagamit namin. That's a living testimony of what we call endurance. And look at this. After pandemic, pagdating ng panahon ito, this school year, dumami yung estudyante natin. God is good. Amen? He is good. He is just actually testing our hearts if we will endure with full gladness. Sabihin ko sa inyo, during those time, siguro first 6 months, puro kami reklamo, Lord, Lord, Lord. Sabi siguro ni Lord sa amin nun, sige, mapapagod din kayo. Mapapagod din kayo sa kakareklamo, pero daanan nyo lang. Napagod nga kami. To the point na sabi namin, Lord, bahala ka na, okay lang yan. Sa tuwing nakikita namin yung building, natatawa na lang kami. Naka-foreclose na. Pero eventually, it came back. Alam nyo po, ito chichikahan ko kayo ng konti. Lahat ng bumili niyan na problema sa buhay nila.
Hmm. Kasi kay Lord yan eh. Hindi mo pwedeng bilhin yan. Kay Lord yan. Sasabihin ko po sa inyo, itong Humbly Center, mawala ako, mawala lahat ng ordilyo dito. Alam niyo po, God will send somebody else to build His kingdom here. Hindi ito nakabase sa tao. Alam niyo kung nangyari doon sa mga bumili? Yung unang bumili, nagkaroon ng problema. Yung bangkong nag-foreclose, nabalitaan niyo yan. Lumabas siya sa balita. No? Nawalan sila ng millions because of certain, ewan ko kung ano nangyari. After nun, may bumiling isang tao. Itong isang tao to, medyo mabait naman siya. Hindi kami nagre-reklamang binili niya kasi naging mabait din siya sa amin. Pero alam niyo po, ang dami niyang nawalan siya ng hindi niya mabenta yung mga lupa niya, etc. So to the point na itong businessman ito, binenta niya doon sa Taiwanese. Taiwanese ba yung may-ari ngayon? Binenta niya. Ngayon naman ito si Taiwanese, nagkaroon ng problema. Anong problema niya? Kasi nagbibili siya ng mga lupa dito sa Amsik. At yung pinagbibilihan niya, lahat ng pinagbilihan niya may nakatirik na squatter. Na pinapalis niya, na death threat sila, etc. Kaya ngayon, tuwang-tuwa sila sa amin kasi hindi namin sila din-death threat. No? Hindi nyo pwedeng kunin to. Talagang talagang nilalabasan sila ng may itak, etc. Problema, no? Nakikita nyo yun? This belongs to the Lord. Nobody could take that away from God. Kaya we will continue to do the work of the ministry. We're talking about the school, okay? We will continue the work of the ministry like it's ours already because God gave it to us. And that's how you live by faith. Hindi tayo namumuhay na iniisip kasi ng iba. Pag nakikita nila yung Humbly, kala nila ang dami nating pera. Praise the Lord! Kasi alam niyo po, umaalingasaw yung anointing natin ng madami tayong pera. We receive it! Pero hindi nila alam. Hindi pala sa atin yung building. But we're using it. Kasi meron na kaming usapan ni Mr. Chai, yung may-ari. Meron na kaming usapan. So alam niyo po, all things work together for good. And God is actually blessing us, helping us to endure and continually trust Him with all of our hearts. And I'm telling you, this is actually a living testimony. Ang inaakala ko kasi kapag nagpastor ka, naging president ka ng school, happy-happy, good time, hindi pala ganun. Akala natin pagiging leader, ganun lang. No? Sinasabi natin kanina, gusto nyong yumaman, pero kailangan mo matuto humawak ng mga tao. Hindi ka pwedeng yaman kagad, tas waldas. No, that will never happen. You must know how to take care of your people. Kasi alam niyo po, nung panahon ni Papa Roy, kita ko kasi, halimbawa, talagang, parang rainbows and butterfly lahat kapag nakaposisyon ka. Kaya nga inaagaw kay Mama Dang yung posisyon nun. Just in case you don't know. Inaagaw, sinisiraan siya, etc. Ito yung ginagawa. Sinumbong pa. May mga story pa yan na sinumbong si Mama Dang pero nag-backfire sa kanila. Kasi alam nyo, Mama Dang is doing the work of the ministry wholeheartedly. And she is doing actually even more, giving more to the people. Nang iniisip ng mga iba, akala nila kumikita tayo sa mga ini-sponsoran noon. Alam niyo yan? Hindi. No. Actually, lugi pa kami. Actually, kaming mga anak yun naiinis. Ang pinaka-number 1 na naiinis yung kuya ko. Kasi ikakain na lang namin, ibibigay pa ni Mama Dang. Ako bilang, kasi, naintindihan ko na yun eh. Heart ni Mama yun eh. Heart ni Papa din yun eh. Sa akin, okay lang. Pero kasi sa ibang mga kapatid ko, tulad ng kuya ko, hindi niya maintindihan yon, kaya ayaw niya mag-ministry. Kasi akala niya puro ganun lang. You see, this is the thing, people of God. When we go through life, when we go into our calling, ginagawa natin yung panawagan natin, may nakalakip na kapighatian yan. Pero, huwag kayong mag-alala. Sa loob ng panawagan ng Diyos sa atin, doon mo makikita yung prosperity mo, doon mo makikita yung growth mo,
Doon mo din makikita lahat ng mga hinahanap mo sa buhay o yung dahilan mo para mabuhay dito sa mundo. Hindi mo ba kayo nagtataka, bakit ka nandito? Ano ba yung pinaka-purpose ko, bakit ako nandito sa mundo? O isipin nyo mabuti. Gusto kong isipin nyo mabuti. Para saan pa na nandito ka sa mundo? Para mabuhay, magtrabaho, magkaanak, tumanda, mamatay. That's it? Yun lang ba yun? Ganun lang ba? I'm not saying that's bad. That should be the case. But, lakipan mo ng marking na kung saan pwede mong itaguyod yung kaharian ng Diyos. Kasi sabi ni Lord, the more you build His kingdom here on earth, you are building your treasures in heaven. Amen? Kaya ito, lahat tayo, ginagampanan natin yung anong tawag mo dito? Yung pagtaguyod ng kaharian ng Diyos sa kung nasaan tayo ngayon. Amen? Ipagtutuloy-tuloy natin ito para makita natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Sa loob ng panawagan, uulitin ko, doon nakalakip yung pag-asa, yung purpose mo sa buhay, yung kasaganahan mo kung paano ka yayaman. Nandoon sa calling na yon. Andoon sa calling na yon. At also, nakalakip din doon yung kapighatian. Kasi sa pamamagitan ng kapighatian, ikaw ay mahuhubog sa halintulad ni Kristo. Amen? Hindi ka naman kasi pwedeng mahubog nang hindi ka tumadaan sa mga pagsubok. Tama? Kailan natututo ang isang tao? Kapag nagkamali siya. Parang isang baby. Lalo na kapag nagsimula ng maglakad yan. Yung matutumba-tumba pa yan. Iiyak pa yan ng umpisa. Pero tatayo ulit kasi gusto niyo nang maglakad. Yun na yung mga simulang tinataas nyo na yung mga babasagin. Saan pa man na hindi niya maaabot kasi aabutin niya talaga lahat yan. Parang ganun din. Ang bawat isa sa atin, kailangan natin matutunan ng isang bagay na ito na kailangan natin dumaan sa mga pagsubok o specifically sa pagsubok na kasalukuyan mong dinadaanan sa buhay. Isipin mo mabuti, ano ba yon? Kailangan mong daanan yan. Sabi mo sa sarili mo, tanggapin mo na. Tanggapin mo na kailangan mong daanan yan. Pastor, ayoko. O, bahala ka. Iiyak at iiyak ka lang dyan, hindi ka lalago. Pero ang sasabihin ko sa inyo, mapapagod ka din. Mapapagod ka din sa kakareklamo at habang napagod ka na, makikita mo yung solusyon ng Panginoon. Hinihintay lang ni Lord na mapata ka. Kaya mas maganda mapata ka na ngayon, yung maging kalyado ka na sa sitwasyon nyo. Pero wag kayong maging kalyo sa utang, ha? Hindi maganda yun. Hindi maganda yun, lalo na kapag tayo ay tumatanda. Kaya mainam, habang tayo ay dumadaan sa mga ganitong pagsubok, manalangin tayo. Halimbawa, sino may mga, wag nyo nang itaas yung kamay nyo, no? Baka mabisto tayo. Kapag may utang kayo, ipaubayan nyo sa Panginoon. Humingi kayo ng tulong sa Panginoon na tutulungan niya kayo sa paano kumita. Kasi you know what? God has given us the power to create wealth. Amen? Magpakasipag lang tayo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa sitwasyon natin. Pastor, hindi mo alam kung magkano ang utang. Ayoko na rin alamin. Kasi pare-parehas tayo. Okay? Pare-parehas tayo. Kailangan natin bayarin yan. Kasi nakasulat din sa Bible yan. Okay? We need to keep inside our heart, people of God, that God wanted us, first of all, to fulfill our purpose, and that is our calling. Tinatanong ko kayo kanina kung gusto nyong yumaman, lahat na nagsasabi, amen, lakas ng amen natin. Pero ayaw natin dumaan doon sa tinatawag nating kapighatian. Remember, sa calling natin, andoon yung purpose, yung prosperity, andun din yung tribulations and trials. And of course, if we have done our calling, we are building the kingdom of God and we are
earning treasures o nagbibuild tayo ng treasures in heaven. Tinatanong naman ng iba, Pastor, para saan yung treasures of heaven? Ang kailangan natin treasure yung nandito ngayon sa mundo kasi kailangan natin dito sa mundo. Makinig kayo mabuti. Alam nyo, lahat ng nangyayari sa spiritual realm naaapektuhan yung physical realm natin. So if you are getting poorer in your spirit, you are getting poorer in this physical realm. Pastor, ba't may mga mayayaman na hindi naman sila Kristiyano? Alam nyo po, may panahon ng paniningil sa mga iyon. Pansinin nyo yung mga namamatay na artista ngayon sa Hollywood. Sumikat sila ng panandalian, pero maaga silang namamatay. Kasi may panahon ng paniningil. Lahat ng kayamanan na nanggagaling sa mundo at binigay ng mundo, may panahon ng paniningil. Amen. Pansinin natin yung mga politika noong bago kay President Duterte. Pork barrel dito at kung ano-anong pagnanakaw sa sideline, alam kung saan-saan pa man. Pero may panahon ng paniningil. Nakulong nga sila ngayon, di ba? Alam natin yung story na yan. Paano naman yung mga nangyayari ngayon? Hayaan lang natin sila. If you think that our politicians right now are, anong tawag dito? Nagko-corrupt sila. Nanguha sila ng pera ng taong bayan. Sisingilin sila balang araw. And God is actually going to give that justice. Pero alam nyo po, ang kayamanan na nanggagaling sa Diyos ay walang pwedeng magnakaw. Hindi ito pwede, walang nakalakip na sorrow. When God blesses you, that's yours. But you can never receive that calling unless you know your call. You fulfill your call. Ang panawagan, gawin mo. Ang kapighatian, harapin mo. Amen? So ngayon, tanggapin na natin, no? Tanggapin na natin na ang bawat isa po sa atin dito ay haharap sa mga ganong sitwasyon sa buhay. Parang kapag lalo nito, yung maliit nating baby, lalo na kapag kaunang kapanganakan yan. First, ang sabi ni Mama, sinasabi lagi sa amin ni Mama, first year, first 2 years, lagi kang puyat. O, kamusta yung sarap mapuyat, no? Ano talaga? Nag-asawa kayo eh. Yakapin nyo yan. O, di ba? Hinakap naman nila. Ganun talaga. It's part of life. Ngayon, bilang isang magulang, yayakapin mo yun eh. Ngayon din, bilang isang Kristiyano, yakapin mo yung panawagan mo. Amen? May natutunan ho ba tayo ngayong umaga? Sige po, lahat tayo makatayo sa presensya ng Panginoon. Magpasalamat lang tayo. Simulan natin sa mga bagay na hindi kaaya-aya. Pero magpa-thank you lang tayo sa Panginoon. Today, let's just thank the Lord for everything. Let's all bow our heads. And as we bow our heads and close our eyes, I want you to think about the current situation sa buhay niyo, yung problems niyo. At sabihin niyo sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po akong maging masaya sa sitwasyon ko. Tulungan niyo po akong magkaroon ng pag-asa. At patuloy ko pong idudulong sa inyo, Panginoon, ng buong pusong pananalangin na ikaw ang aking inaasahan sa problemang ito. At pwede ba nating ibigay itong problema sa Panginoon? Sabihin natin, Lord, sa inyo po ito, Lord God. I cast my burden upon you, Lord, because this is your will, O God. And Lord, since you have said in your word, you will also cast your burden upon us, O Lord. For your burden is light, we will receive it, O God. And this burden of yours is to fulfill our call, O Lord. And Lord, we pray today that may you help us endure and help us, Lord, to prosper. And help us, Lord, to be molded in Christ's likeness as we go through this life.
And we pray, Lord God, ikaw na lang po ang mag-bless sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang mga tao niyo dito, Panginoon. Ikaw na lang po ang mag-bless sa amin, Lord. We thank you, Lord, for everything. We give you our praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.